Bilisan mo, Apo! Kailangang makahanap tayo ng masisilugan bago pa bumuhos ang napakalakas na ulan! Ay, nako! Ayan na nga! Lumakas na! Hindi ko na kayang itulak ito. Kailangan kong magpahinga muna, Apo! Lola, dito na lang po tayo sa gilid. Ang bigat na po ng kariton dahil sa putik. Ay, nako! Parang hindi natitigil itong ulan. Kapit lang, Apo, ha? Hahanap tayo ng mas magandang masisilungan. Lola, ang lamig po. Parang hindi ko na po nararamdaman yung mga daliri ko. Halika po. Pupunasan ko ang mukha mo. Ay, basag-basa ka na. Kung alam ko lang na uulan, ay sana'y nakapagdala tayo ng payong. Ay, Lola! Shh! Huwag ka matakot, Apo. Normal lang yan, ha? Alam mo ba, noong bata ako, ang sabi ng nanay ko kapag kumikidlat, abay nagpipicture lang daw ang Diyos sa langit. Talaga po. Pero ang lakas po ng kulog eh. Eh kasi nga, luma na raw ang kamera ng Diyos. Oh, ayan, nakangiti ka na. Lola naman eh, ang corny niyo po. Ay naku, Apo, minsan, huwag kang makinig sa takot mo. Eh, tulungan mo na ako. Itulak na ulit natin ang kariton. Sigurado po kayo? Matapang tayo? Abay, oo naman. Tignan mo nga, oh. Ilang bagyo na ang nalampasan natin. Pero hindi tayo nasiraan ng bahay. Wala naman po tayong bahay eh. Oo nga, wala tayong bahay. Pero may karito naman tayong nasisilungan pansamantala. Hindi po pansamantala, kundi pansamantagal po. Yan ang Apo ko. Alam mo, Apo, minsan ang buhay ay parang ulan. Hindi natin alam kung kailan titigil o kailan lalakas. Pero alam mo kung bakit nakakatagal tayo. Bakit po, Lola? Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Nakanlungan ng mga taong walang ibang inaasahan kung hindi siya lamang. Lola! Tingin niyo po, oh. May ilaw po doon. Oo nga, Apo. Mukhang may waiting siya doon. Halika, itulak pa natin ang kariton. Dahan-dahan lang. Kaya natin to, Lola. Isa, dalawa, tulak! Ay, konti na lang, Apo. Konti na lang. Patuloy nilang itinutulak ang kariton sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanilang mga yapaka ay sumasaluksok sa maputik na daan, habang ang kidlat ay kumikislap sa madilim na kalangitan. Sa kanilang paglalakad, napansin nilang mas malakas ang agos ng tubig papunta sa tulay. Bagamat hindi ito ang karaniwang kanilang ruta, napilitan silang humanap ng mas malapit na masisilungan dahil sa walang tigil na ulan at hangin. Ang dating tahimik na tulay ngayon ay nababalot ng kadiliman. At bawat hakbang ay may dalang hindi maipaliwanag na pangamba. Sa bawat kislap ng kidlat, ang kanilang mga anino'y sumasayaw sa sementong dingding. Lumalaki at lumiliit na parang isang nakatatakot na palabas. Lola, may naririnig po akong mga yabag. Tahimik ka lang, Apo. Baka hangin lang yan. Hindi po hangin yun, Lola. May tao po. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis. Lola, natatakot po ako. Gusto ko na pong umalis dito. Sandali lang, Apo. Hindi tayo pwedeng lumabas sa ulan. Mas delikado. Lola, may dalawang anino ng tao po sa dingding. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Diretso lang. Hindi po. Kung tatakbo naman ako, magkasama po tayo, Lola. Apo,
Makinig ka sa akin. Mas mahalaga na makaligtas ka. Kung maghihiwalay tayo, mas makaliligtas ang isa sa atin. Uy, may maglola pala rito. Mukhang swerte tayo ngayong gabi, ano? Kung sino man kayo, wala kaming pera. Hayaan nyo na kami. Hindi naman pera ang hanap namin, Lola. Kundi ang apo mo. Lola, ayoko po. Anong kailangan ninyo sa apo ko? Hindi na mahalaga kung ano man ang kailangan namin sa apo mo. Kukunin namin siya at ibibenta sa amo namin nangongolekta ng mga bata. Mga demonyo kayo! Tamaan sana kayo ng kidlat sa masasama ninyong balak sa apo ko! Kunin natin ang bata! Sige! Huwag kayong lalapit kung hindi sisigaw ako! Sa tingin mo, may makaririnig sa'yo mula dito sa silong ng tulay? Walang kabahay-bahay dito. Malayo ito sa mga tao. Maharangan na ng kulog at kidlat ang sigaw mo. Kaya wala nang makatutulong sa inyo. Kunin ang bata! Ay, Tara, Diyos sige! ko! Tulungan niyo kami! Ay, wag! Maawa kayo sa apo ko! Akin na! Kung ano man ang masama ninyong binabalak, huwag niyo nang ituloy! Kami na lang ang magkasama sa buhay! Kami na lang ang nag-aasahan! Pakiusap, huwag niyong kunin ang apo ko! Kung hahayaan mo kami sa gagawin namin, bibigyan namin kayo ng parte sa pagbebenta ng apo mo. Ganyang bata ang gustong-gusto ng aming amo. Makikipagpatayan ako! Huwag lang makuha ang apo ko! Mga demonyo kayo! Tamaan sana kayo ng kidlat! Kailangan bilisan natin. Kapag tumila ang ulan, sigurado ako may data ang mga tao rito. Umalis ka dyan, tanda! Sige! Palitan! Subukan ninyong kunin ang apo ko! Magkakamatayan tayo! Aba, may kutsilyo siya. Kutsilyong maparol. Ito ang baril. Ano laban mo dito? Lola, natatakot po ako. May baril po sila. Huwag mong barilin ang matanda. Usapan lang natin, bata lang. Hindi tayo sagutin ni boss kapag babarilin mo yan. Gago! Itatakutin lang natin. Bika, takbo! Ngayon na! Lola! Huwag niyo nang habulin ang apo ko! Pare, hawakan mo matanda. Habulin ko ang bata. Huwag niyo pong sasaktin ang lola ko! Kung ayaw mong sakta namin siya, huwag ka lumayo. Sumama ka sa amin. Huwag kang makinig sa kanila, apo! Umalis ka na! Iwan mo na ako! Iligtas mo ang sarili mo! Papatayin ka nila, apo! Ibibenta ka sa mga taong kumukuha ng laman ng bata! Tumakbo ka na! Saan ka pupunta, baby girl? Tingnan mo to. Kumikislap ang kidlat. Kapag naabutan kita, itatara ko ang kutsilyo na ito para makuha ko ang lamang loob mo. Lola! Ano pong gagawin ko? Hindi ko na po kayang lumayo. Natatakot na po ako, Lola! Bika! Tumakbo ka na! Huwag kang titigil! Huli ka! Tulong! May gustong kumuha sa bata! Tulong! Ang ingay mo, Lola. Kailangan mo tumahimik. Huwag niyo pong sasaktan si Lola! Sasama na po ako! Huwag, Bika! Tumakbo ka! Huwag kang magpapadala, apo! Ay, Diyos ko! Tulungan niyo kami! Ano na, pre? Ano gagawin natin sa matanda? Alam mo na ang dapat gawin. Hindi dapat patayin, pero alam mo na kung dapat gawin sa kanya. Ay, Diyos ko! Tulungan niyo ang apo ko! Tulong! May ingay ka! Oh! Oh! Ah, Lola! Bakit niyo sinaksakan lola ko? Sasama naman ako sa inyo eh. Hindi niyo kailangan saksakin ang lola ko. Hindi na kayo naawa sa kanya. Matanda na
Kulit mo kasing matanda ka eh. Lola, bangon po kayo, please. Bangon na po kayo, Lola. O ano? Nakita mo ba kung anong napala ng lola mo? Takbo ka na. Hindi ko po kayo iiwan. Lola, please po, please. Tara na, bata. Wala ka nang magagawa dyan. Bitiwan niyo siya. Bilisan na natin. Baka may makakita pa rito. Tara na. Malaki ang kikitain ni Boss Saurio sa'yo. Lola! Bilisan mo lang. Lola! Tara! Lola! Dali na! Huwag ka na maingay! Sumama ka na! Patawad po! Dali! Dito! Patawad po, Lola! Bilis! Tayo! Patuloy na umiiyak si Mika, nakatingin sa dugoang katawan ni Lola Suling na nakahandusay sa putikan. Ang huling imahe ng kanyang lola, nakahiga, walang buhay sa gitna ng ulan, ay tumimo sa puso ni Mika, nag-iwan ng sugat na hinding-hindi maghihilom, habang siya'y kinakaladkad palayo ng mga walang puso at masasamang loob. Ang ulan at kadiliman ay tila naging saksi sa kanyang pagdurusa. Subalit sa hindi kalayuan, isang liwanag ang unti-unting sumilay. Mga ilaw na parang mga bituin sa gabing mapanglawa. Dala-dala ng mga tanod na umiikot sa lugar matapos marinig ang sigawan. Ang kanilang mga yapak bumabagsak sa katahimikan at papalapit sa kinaroroonan ni Mika at ng kanyang lola. Isang saglit ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Bilisin natin. Parang may babae at bata na sumisigaw dito kanina. Oo, dali. Doon. Doon ang gagaling ang sigaw. Dali, tara natin. Kawawa naman sila. Buwisit! May mga tanod! Tulong! Tulong! Pinatay po nila si Lola! Anong gagawin natin ngayon? May tao ba dyan? Lumabas kayo! Bitawan natin to, bata. Balikan na lang natin. Pero si Bosauro naman, Kap. Gusto mo bang makulong? Ha? Takbo! Lola! Lola! Ay, Diyos ko! May duguan dito! Bato, anong nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? Hindi ko po sila kilala. Bis, may krimen sa tulay. Kailangan ng ambulansya at pulis. Bata, halika na. Bitiwan mo naman si Lola. Hindi po. Hindi ko po siya iiwan. Nangako po siya, hindi niya po ako iiwan Hey, tawagan mo ng pulis. Kailangan mahuli ng gumawa nito. Lola, Lola, gising na po kayo. Lola, bakit niyo po ako iniwan? Bata, Lola! wala na si Lola pero kailangan mo maging matapang para sa kanya. Patuloy na bumubuhos ang ulan habang ang mga ilaw at sulo ay sumasayaw sa dilim. Saksi sa isang gabing puno ng lungkot at pagkawala. Habang ang mga tanod ay abala sa pag-aalo kay Mika at sa pagtawag ng tulong, ang mga masasamang loob ay sumanib sa kadiliman. Ang kanilang mga yabag ay natakpan ng kulog at ng ulan. At ang kanilang mga anino ay unti-unting nawawala sa dilim ng gabi. Ngunit ang kanilang mga halakak at bulungan ay nananatiling gumagala sa hangin. Isang masamang pangitain ang kanilang muling pagbabalik. Muntik na tayo dun, ah. Nakita mo yung bata? Puno ng dugo yung lola niya. Mga gago kayo! Bakit kailangan patayin na matanda? Kung hindi pinatay, di nagsumbog yun. Si Bosauro, mababaliw kapag nalaman niyang nakatakas sa bata. Balikan na lang natin yung mamaya.
Alam natin kung saan pupunta yon. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Wala na siyang lola. Oo nga, di ba? Madali natin siyang mababalikan. Bakit nga kayo, mga talon? Wala silang alam kung gaano kalaki ang sindikato ni boss. Hayaan nyo. Mamayang madaling araw, babalikan natin yung bata. Wala nang magpoprotekta sa kanya. Siguradong magugustuhan siya ni boss. Malaki ang kita natin doon. Sayang nga lang at nagkalat tayo ng dugo. Pero mas masaya kapag may kasamang patayan. Ano naman kung magsumbong yung bata? E di, dagdagan natin ang patay. Simple lang. Tara na. Kailangan nating mag-ulat kay boss. At pagkatapos, babalikan natin ang regalo niya. Habang nakayaka pa rin si Mika sa katawan ng kanyang lola at habang hinihintay ang mga tanod na humingi ng tulong, iniwan muna nila ang bata at humingi ng saklolo sa mga kasama nito. Ang tanod naman na naiwan ay bumili muna ng sigarilyo sa hindi kalayuan. Kaya habang umiiyak si Mika, dumating naman ang tiyuhin nito na parehong may pagnanais na ibenta siya sa taong naghahanap ng mga bata. Mika, pamangkin ko. Tiyo Anding, bakit po kayo nandito? Ngayong wala ng hilaw kong ina, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Bakit po may tila kayong lupit? Alam mo, malaki ang halaga mo kung ibebenta kita. Mas mapapakinabangan pa kita. May panggastos pa ako para sa pagpapalibing ng lola mo. Katulad ka rin nila. Kasamahan ka ng mga lalaking pumati kay Lola. Tama ka. At ngayong wala ng sagabal, sigurado akong malaki ang kikitain ko sa'yo. Pero pamilya mo kami ni Lola. Bakit niyo po ginagawa to? Wala akong pakialam sa pamilya. Pera lang ang mahalaga. Tulong! Tulungan niyo po ako! Halika rito. Tumigil ka. Patay na ang lola mo. Wala na siyang magagawa. Bakit po? Kadugo niyo pa si Lola. Sa mundong to, pera lang ang mahalaga. At ikaw, ang magiging daan para yumaman ako. Tulong! Tulungan niyo po ako! Ano sumigaw? Tulong! Lola! Lola! Nakawala si Mika mula sa pagkakahawak ni Andres at tumakbo ng tumakbo. Nakarating siya sa isang makitid at madilim na iskinita, malapit sa ilog. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang ingay ng mga daga ang bumabalot sa paligid. Sa kanyang harapan, maitim na tubig ng ilog. Sa likod ay ang kanyang tiyuhing papalapit sa kanya. Hanggang dito ka na lang, Mika. Hindi ka na makatatakas. Chong! Parang away niyo na po. Ayoko pong sumama. Ilang taon kitang binantayan para kay Boss Sauro. Ang tagal kong hinintay na mawala ang lola mo. Pero bakit po? Ano bang nagawa namin sa inyo? Simple lang. Pera. Maraming pera. At ngayong wala ng matandang sagabal. Si Lola po. Siya lang ang nagmahal sa akin. Pagmamahal? Walang silbi ang pagmamahal. Ang pera lang ang mahalaga. Lola, tulungan niyo po ako. Lola. Tama na yung drama mo. Halika na. Buisit!
Mika! Bakit tumalong tarantadang batang yun sa ilog? Ang lalim nito! Mika! Mika, lumabas ka dyan! Mika! Hindi! Hindi pwede! Paano ko sasabihin kay Bosauro to? Maya-maya, dumating na rin ang mga tanod na tutulong na kunin ang bangkay ng lola ni Mika. Kaya sa takot na mahuli ng mga tanod, tumakbo papalayo si Andres. Iniwan ang madilim na iskinita kung saan nawala ang kanyang pamangkin sa maitim na tubig ng ilog. Matapos ang pagtakas ni Andres, kumalat ang balita sa buong pamayanan tungkol sa batang tumalon sa ilog. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao sa tabi ng ilog, dala-dalang mga lambat at lupid. Naghahanap ng bakas ng batang naglaho sa dilim ng tubig. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang pag-asa ay unti-unting nawawala at ang mga kwento ng matatanda tungkol sa misteryosong nilalang sa ilalim ng ilog ay nagsimulang kumalat. Ay, ilang oras na tayong naghahanap. Wala pa ring bakas. Kawawa naman ang bata. Kahapon lang pinatay ang lola niya. Ngayon siya naman ang nawawala. Hoy, malalim na ang bahaging ito ng ilog. Maraming lumot at basura sa ilalim. Alam ba ninyo, may naninirahan daw dyan sa ilalim. Ay, anong ibig sabihin ninyo? May nung bata pa raw sina lola, may mga nawawalang bata rin. Laging dito sa bahaging ito ng ilog nawawala. O ganun ba? Naku, Aling Rosa, huwag naman kayo manakot. Aba, hindi ito sa pananakot. Talagang may nilalang daw sa ilalim ng ilog na kumukuha ng mga bata. Minsan kapag tahimik ang gabi, naririnig ko ang tawa ng mga bata mula dyan sa tubig. Kaya pala minsan may naririnig akong umiiyak tuwing gabi. Ay, sigurado ka? Oh, grabe naman yan. Nako, tama na po. Baka mapahamak tayo rito. Pero paano si Mika, ang bata? Kung kinuha na siya ng nilalang dyan sa ilalim, baka hindi na natin siya makita pa. Ay, siguro, tama na muna para ngayon. Bukas na lang ulit tayo maghanap. Ay, Diyos ko. Sana naman protektahan niyo ang batang yun. Kung saan man siya naroroon. Unti-unting umaalis ang mga tao. Iniwan ng maitim na tubig na ilog na tila nagtatago ng lihim. Ang hangin ay malamig at ang agos ng tubig ay tahimik na nagdadala ng mga misteryong hindi maipaliwanag. Ay, alam kong buhay ka pa. Sana'y may nagbabantay sa'yo dyan sa ilalim. Sa ilalim ng ilog, habang ang mga tao sa itaas ay patuloy na naghahanap, isang mahiwagang liwanag ang bumabalot kay Mika mula sa kadiliman ng tubig. Siya ay napalayo sa mundo ng mga buhay hanggang sa isang kakaibang lugar na hindi naaabot ng sinuman. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, tumambad ang isang mundo na hindi niya pa nakikita kailanman. Nasaan po ako? Ligtas ka na, anak. Sino po kayo? Bakit hindi ako basang-basa? Ako si Andrea. Huwag kang matakot. Patay na po ba ako? Katulad po ng lola ko? Hindi. Hindi, Mika. Buhay ka pa. Iniligtas kita mula sa ilog. Bakit po? Bakit po kayo may liwanag? Kasi hindi ako katulad ng iba. Isa akong diwata, Mika. Diwata? Akala ko po,
Kwento lang yun. Maraming bagay sa mundong ito na hindi maipaliwanag ng tao. At ikaw, Mika, may babala ako sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Simula ngayon, hindi ka na katulad ng iba. Nang iligtas kita mula sa ilog, nagkaroon ka ng koneksyon sa mundo ng mga diwata. Pero gusto ko lang pong maging normal. Gusto ko lang pong makasama ulit si Lola. Alam ko, anak. Pero may dahilan kung bakit ka napadpad dito. May misyon ka. Mission po? Oo. At tutulungan kitang matutunan ng lahat. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Hindi ko po maintindihan ng lahat. Pero salamat po sa pagligtas po sa akin. Matulog ka na muna. Marami pa tayong pag-uusapan. Makalipas ang ilang araw, mula nang matagpuan siya ni Andrea, kinakailangan ni Mika na harapin muli ang mundo. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang paningin. Sa bawat sulok ng lungsod, sa bawat anino ng gabi, nagsimulang magpakita ang mga lihim na hindi nakikita ng karaniwang mga tao. Basurang plastik, mga lata. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Saklolo! Tulungan mo kami! Tulad ng sabi ni Andrea, huwag akong matatakot. Isang anino ang dumaan sa tabi niya. Sino yan? Habulin mo kami! Habulin mo kami! Hindi! Ayokong makipaglaro! May malamig na hangin ang dumaan. Kung nandito lang po si Lola. Mika, Ha? Andrea? Bakit ang dami nilang sumusunod sa akin? nakikita ka nila. Alam nilang kaya mo silang tulungan. Pero natatakot ako. Ayoko pong marinig ang mga boses nila. Nagpatuloy ang mga tawa at bulungan sa paligid. Huwag kang matakot. Ito ang regalo ko sa iyo. Ang makita ang mga hindi nakikita ng iba. Mga bata po sila. Yung mga nawawala. Oo, kailangan nila ng tulong. Kailangan ka nila. Paano ko po sila matutulungan? Hindi ko nga po kayang tulungan ng sarili ko. Hindi ka nag-iisa, Mika. Nandito ako. At tandaan mo, kahit nasan man ang lola mo, pinabantayan ka niya. Isang mahinang ihip ng hangin. At unti-unting humihina ang mga tawa at bulungan. Sige po, tutulungan ko po sila. Para po kay Lola. Patuloy niyang itinulak ang kariton. Ngunit ngayon ay may bagong layunin na siya, ang maging tagapagligtas ng mga batang nawawala sa dilima ng gabi. Sa kanyang araw-araw na pangangalakal, isang hindi inaasahang pagtatagpo ang nagpabago sa kanyang buhay. Sa isang madilim na iskinita, natagpuan niya ang isang batang lalaki. Ilang araw nang hindi kumakain, si Dodong. Ang pagkakakilalang ito ay naging simula ng bagong kabanata ng kanyang misyon bilang tagapagligtas. Bata, okay ka lang? Lumayo ka sa akin! Hindi kita sasaktan. Gutom ka na ba? May pagkain ako.
Bakit mo ako tinutulungan? Kasi parang ako rin noon. Nagugutom at natatakot. Eto tinapay. Sorry. Hintay! Sandali! Sandali lang! Nasaan na yung bata? Amoy ko siya. Malapit lang. Hindi sila normal. Mabilis na nagkubli si Mika sa likod ng kariton. Malapit lang yung bata na amoy ko eh. May amoy din dito. Baka amoy mo yan. Hindi ko rin alam. Huwag sana nila akong makita. Huwag sana. Asan na yun? Wala. Hangin lang siguro yan. Tara na. Bakit hindi nila ako nakita? Dodong, hihintayin kita. Babalik ka rin. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagkakita kay Dodong at ang pagkatuklas ng kakayahang maglaho, hinanap ni Mika si Andrea para sa mga sagot. Natagpuan niya ang diwata sa tabi ng ilog, kung saan unang nagbago ang kanyang buhay. Ang liwanag na bumabalot kay Andrea ay mas malinaw na ngayon sa kanyang mga mata, tulad ng mga bituing sumasayaw sa hangin. Andrea! Andrea! Mika, bakit ka nagmamadali? Yung mga lalaki na may mahahabang kuko, hindi nila ako nakita. Napansin mo rin? Pero paano? At saka kanina, nakita kitang pinatumba yung isa pero wala namang nakakita. Mika, may dapat kang malaman. Ang simbolo ninyo, parang bituin. Hindi ako ordinaryong tao. Ako'y isang diwata na nagbabantay sa ilog nito. Diwata? Pero bakit ako lang ang nakakakita sa iyo? Pinili kita, Mika, nang tumalon ka sa ilog. Nakita ko ang tapang mo. Pero natatakot ako. Ang katapangan ay harapin ang takot, kahit natatakot ka. Dito niyo po ba ako nakita? Simula noon, pinili kitang maging tagapagligtas ng mga batang katulad mo. Kaya pala may naririnig akong boses at nakikita ang mga anino. Maraming nangangailangan ng tulong at ikaw ang tagapagtanggol nila, Mika. Tutulungan ko po sila tulad ng pagtulong niyo sa akin. Ang simbolo sa noo ni Andrea ay kumikislap at ang hangin ay may dalang kakaibang init at lamig. Samantala, pagkalipas ng ilang araw, isang pamilyar na anino ang muling nagpakita sa buhay ni Mika habang nagbubungkal siya ng basura. Si Dodong, ang batang tinulungan niya noon, ay lumapit muli. Parang isang pusang takot, ngunit umaasang may matatagpuang kanlungan. Dodong, Oh. alam kong ikaw yan. Paano mong nalaman? Naririnig kita. Gabi-gabi. Sinusundan mo ko? Hindi. Pero nararamdaman kita. Gutom ka pa rin, no? Ooy. Teka, heto may tira pa ako. Bakit mabait ka sa akin? Kasi alam ko ang pakiramdam ng magutom at matakot. Takot ka rin? Sa kanila? Oo, pero hindi na ngayon. Akin na to Paano ka hindi na natatakot? May nagturo sa akin na hindi ako nag-iisa. Pwede mo akong pagkatiwalaan, Dodong.
Hindi kita sasaktan. Oh, promise mo? Promise. Katulad ng pangako sa akin ni Lola. Hindi kita iiwan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Dodong. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Mika na dapat niya itong sundan. May kung anong takot sa mga mata ni Dodong na tila ba nagpapahiwatig ng panganib. Ginamit ni Mika ang kanyang kakayahan na maglaho. Tahimik na sumusunod sa mga yapak ng batang lalaki sa madilim na iskinita. Hindi ko na kaya. Ayoko nang bumalik doon. Saan ka ba pupunta, Dodong? May mahinang ingay mula sa madilim na sulok. Hindi pa ako dapat bumalik. Baka nakasunod sila. May kung ano dito. Hindi, ayoko na. Sandali, Dodong! Saan ka pupunta? Pumasok si Dodong sa isang madilim na kalye. Hingal na hingal. Patawad po. Hindi ko sinasadya. Anong ginagawa mo? Kanino ka humihingi ng tawad? Ayoko na. Ayoko na maging katulad nila. Hindi kita iiwan, Dodong. Hindi kita pababayaan. Sa pagsunod kay Dodong, natagpuan ni Mika ang kanyang sarili sa harap ng isang lumang bodega na papaligiran ng dilim at kasamaan. Dito nabunyag ang masakit na katotohanan. Ang sindikatong nagpapahirap kay Dodong ay mas malala pa sa kanyang inaakala. Habang nakatago sa likod ng mga lumang kahon si Mika, nakatanaw sa loob ng bodega. Nasaan si Dodong? Bakit hindi pa siya bumabalik? Patawad po. Gutom lang po ako. Gutom? Binigyan ka naman namin ng pagkain, di ba? Pero, hindi pa sapat eh. Diyos ko, anong ginagawa nila sa kanya? May kausap ka kanina, di ba? Yung batang babae. Hindi po. Wala po. Dodong! Huwag ka na magsinungaling. May nakakita sa iyo. Hindi ko po sinasadya eh. Gutom lang po talaga ako. Alam mo bang mahalaga kay Boss Sauro ang batang yon? Hindi ka basta-basta makakatakas. Si Bosauro? Ngayon, parurusahan ka namin. Hindi po. Please lang po, hindi ko na po ulitin. Kumabog ang dibdib ni Mika, nagmamadaling tumingin sa paligid. Andrea! Andrea, tulungan mo ko! Kailangan kong iligtas si Dodong! Isang mahinang liwanag ang lumitaw sa tabi ni Mika. Maghintay ka, Mika. Hindi pa ito ang tamang oras. Pero sinasaktan na siya nila. Kailangan nating malaman ang buong plano nila para mailigtas hindi lamang si Dodong, kundi ang lahat ng mga bata. Patuloy sa pag-iyak si Dodong sa loob ng bodega. Si Mika ay pilit na pinipigilan ng sarili. Iniintindi ang mas malaking laban na kailangang paghandaan. Pagkatapos malaman ang tungkol sa sindikato, sinundan ni Mika si Bosauro ng mag-isa. Kahit na binalaan siya ni Andrea. Sa isang madilim na gabi, nakita niyang lalaking nagpapahirap sa mga batang katulad ni Dodong. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Isang transformasyon na magpapakita ng tunay na anyo ng kasamaan. Saan siya pupunta? May ibang amoy. Huwag mo akong mararamdaman. Please.
amoy ng batang babae. Isang batang natatakot. Biglang nagbago ang tindig ni Sauro. Tila ba may nangyayari sa kanyang katawan. Anong nangyayari? Oras na! Ang anyo ni Sauro ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay naging itim. Ang mga kuko ay humahaba at ang mga mata ay nagniningning sa pula. Isang nakatatakot na halimaw ang lumitaw. Hindi totoo ito. Nandyan ka pala. Ang batang hindi ko makuha noon. Ay, swang! Ngayon, wala nang lolang magliligtas sa iyo. Andrea! Andrea, tulungan mo ako! Walang Andre ang darating. Ikaw at ako lang. At gutom na ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Takbo, bata! Takbo! Mas masarap ang batang taot na tako! Ang halakak ni Sauro ay umaalingaw sa dilim habang ang kanyang nakatatakot na anyo ay naghahasik ng takot sa gabi. Alam mo bang matagal kitang inintay? Ikaw ang espesyal, Mika! Ikaw ang daan para lumakas ako! Habol hininga si Mika. Patuloy na tumatakbo. Ngunit naramdaman niyang papalapit na si Sauro. Hindi mo ako makukuha! Hindi ako matatakot! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, bata! Pagkatapos makatakas mula sa nakatatakot na pagtatagpo kay Sauro, nahanap ni Mika si Dodong na nagtatago sa isang madilim na sulok ng lungsod. Ngunit ang kanilang muling pagkikita ay nagbunyag ng mas nakatatakot na katotohanan. Ang tunay na layunin ng sindikato at ng malagim na plano sa mga batang katulad nila. Dodong, okay ka lang? Mika, hindi ka na dapat bumalik dito. Delikado. Hindi kita pababayaan. Sabihin mo, ano ba talaga si Bosauro? Hindi siya tao. Nakita ko siyang nagbago ng anyo. Ano siya? Sunsyo, kumakain ng mga bata. Kumakain ng mga bata? Sa kabiluan ng buwan, kinukuha niya yung mga walang magulang eh. Kaya pala maraming nawawala. May bahay siya, malayo sa bayan. Doon niya dinadala yung mga bata. Amoy dugo. Parang laging may patay sa bahay na yun. Anong ginagawa niya sa kanila? Una, pinapakain. Tapos pag malapit na yung kabilukan ng buwan, kinukuha niya na. Tama na. Hindi ko na kaya. Nakita ko yung mga mata niya. Pulang-pula. Tsaka yung ngipin niya parang may patalim. Malapit na ang kabilukin ng buwan. Ayoko lang bumalik doon. Ayoko maging pagkain niya. Hindi ka na niya makukuha. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Paano? Napakalakas niya. Tsaka marami siyang tauhan eh. May tutulong sa atin.
hindi tayo nag-iisa. Nararamdaman mo ba? Ganyan yung hangin sa bahay niya. Malamig at amoy kamatayan. Kailangan nating iligtas ang iba, Dodong, bago pang kabilukin ng buwan. Habang pinag-uusapan nila ang plano, isang pamilyar na anyo ang lumabas mula sa dilim. Ang tiyuhin ni Mika na si Andres, ngunit hindi na itong dating kilalang tao. Sa liwanag ng buwan, ang pagbabago sa kanyang mga mata at ang kakaibang ningning ay nagpakita ng mas malalim na lihim. Kaya pala mabaho rito. May daga palang nagtatago. Mika, Chong, bakit kayo nandito? Ang tagal kitang hinanap. Pamangkin, kasama mo palang paboritong alaga ni boss. Hindi ikaw ang tiyuhin ko. Hindi mo ba ako namimiss? Alam mo ba kung gaano kahalaga ka kay boss? Ha? siya yung tagapaghanap ng mga bata. Tumahimik ka! Ilang taon kitang binantayan para kay boss. Tapos itong pesteng to ang sisira. Natatakot ka ba, pamangkin, ha? Hindi mo ko dapat takbuhan. Biglang may lumabas mula sa dilim, si Sauro. Napakagulo mo, Mika. Tingnan mo. Espesyal na regalo ko para sa'yo. Ano yan? Isang baril na may pulang bato. Mula sa dugo ng mga batang kinain ko. Mika, takbo! Wala ka nang tatakbuhan, pamangkin. Sumama ka na. Hindi! Saan ka pupunta, bata? Mika! Bumalik ka rito! Titiwan mo ako! Mika, tumakbo ka na! Kakaibang tunog mula sa yero at mga iyak ng bata. Tumakbo ka na, Mika! Takbo! Naririnig mo sila, Mika? Ang mga kaluluwang kinain ko. Malapit ka nang sumali sa kanila! Hindi! Andrea! Andrea, tulungan mo ko! Mika, tumakbo ka na! Tumakbo ka ba? Mika! Patuloy ang mga iyak mula sa yero, habang si Mika ay tumatakbo papuntang ilog, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa dilim ng gabi, ang bawat hakbang ni Mika ay naging laban para sa kanyang buhay. Sa likod niya, ang yapak ni Sauro na nagdadala ng kamatayan sa bawat madaanan. Ang ilog na minsang naging kanyang kanlungan ay muling tumatawag sa kanya. Ngayon, ito na ang kanyang huling pag-asa. Andrea! Nasaan ka? Wala nang tutulong sa'yo ngayon, bata. Wala ka ng takas. Mika! Tumakbo ka! Hindi ako patatalo sa inyo. Ano? Tatalon ka ulit? Akala mo ba maliligtas ka ulit ng ilog na yan? Alam mo ba kung ilan ang nawala sa ilog na yan? Lahat sila! Nasa tiyan ko na! Hindi totoo yan! Tama ng drama! Halika na! Hindi! Biglang sumiklab ang liwanag mula kay Mika, katulad ng kidlat sa gitna ng dilim. Ano yan?
Pambihira! Anong klaseng kapangyarihan to? Lumayo kayo! Lumayo kayo sa akin! Ang tubig ng ilog ay umikot, tila buhay at tumataas ang alon. Hindi pwede! Dapat wala kang kapangyarihan! Umalis na kayo! Alis! Ang sigaw ni Mika ay may dalang liwanag na pumupunit sa kadiliman. Ang tubig ng ilog ay umaangat, dumadagungdong kasabay ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng liwanag na lumabas kay Mika, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nahulog si Andres sa maitim na tubig ng ilog. Ang payapang tubig ay biglang nagbago, kumulo at naging mapula, at ang baho ng dugo ay sumisirit mula sa kailaliman. Mika, anong nangyari? Hindi ko rin alam eh. Bakit naging pula ang tubig? May tunog ng paghihingalo mula sa ilog. May humihila sa akin! Mika, may amay na umihila sa kanya! Mga kamay ng mga bata. Boss! Boss Sauro! Tulungan mo ako! Mas maraming mga kamay ang lumabas, bumalot kay Andres at hinila siya pababa. Bakit para kasi siyang tumalon? Hinila siya ng mga biktima niya. Mika! Pumangkin! Tulungan mo ako! Kasama ka na namin! Hindi ka na makakapanyakit pa ng iba! Narinig mo ba, Mika? Yung mga boses nila. Oo, mga boses ng mga batang kinain nila. Unti-unting nilamon ng ilog si Andres. Ang tubig ay nagiging tahimik habang unti-unting bumabalik sa normal. Mabubuhay pa kaya siya? Hindi na. Kinuha na siya ng mga biktima niya. Sa ganung kawain rin sana ang mangyayari kay Pinunong Sauro. Mas doon ako natatakot. Kasi nangangain yun ng bata. Kaya ako naging sunod-sunuran sa kanya. Dahil natatakot akong kainin niya. Gusto kong mamuhay ng normal. Tsaka may gusto rin akong maabot. Patuloy ang mga bulong sa hangin. Ngunit unti-unting humihina habang bumabalik ang tubig sa dati nitong anyo. Matapos ang trahedya sa ilog, umuwi si Dodong sa kanyang pinagtataguan. Iniwan si Mika na mag-isa sa tabi ng tubig kung saan naglaho ang kanyang tiyuhin. Alam niyang masama ang kanyang tiyuhin, ngunit hindi maikakaila ni Mika ang bigat ng pagkawala ng huling kamag-anak niyang konektado sa kanyang pagkabata. Chong, kahit na masama ka, hindi mo pa rin dapat na sinapit ito. Chong Andres, naging mabait din naman kayo sa akin noon eh. Naging masama lang kayo nang mapasama kayo sa grupo na iyon. Mika, patawad. Bakit kinun, Andrea? Bakit kailangan niyo pang mamatay? Kailangan kong protektahan ka. Wala na siyang pag-asa. Alam ko na masama siya. Pero siya na lang ang natitirang pamilya ko. Hindi ko gustong saktan ka. Narinig ko sila, yung mga bata. Galit na galit sila.
Maraming nawala dahil sa kanya. Maraming nasaktan. May mga aninong lumitawa at gumagalawa sa paligid. Sino sila? Mga magulang. Naghahanap ng nawawala. Yung iba, nababaliw na sa lungkot. Anak! Nasaan ka na? Bumalik ka na! Miss na kita! Anak ko! Parang si Lola, nang hinahanap niya ako. Kaya kailangan mong kumilos, Mika. Si Dodong at ang iba pang mga bata, malapit nang maging katulad ng tiyuhin mo. Paano ko sila matutulungan, Andrea? Ikaw ang magiging boses ko. Dalhin mo ang liwanag sa kadiliman. Pero paano? Malapit na ang kabilugan. Kapag dumating ang gabing yun, magbabago ang lahat. Kailangan nating iligtas siya bago sila maging katulad ng tiyuhin mo. Hindi ko hahayaang may maging katulad pa niya. Hindi ko hahayaan na may magulang pang magturusa. Ikaw ang magiging boses ko, Mika. Ako ang magiging lakas mo. Magkatuwang tayong lalabanan ng mga halimaw na nagtatago sa dilim. Ayaw din namin na may mapahamak pa. Kaya huwag mo sanang ipagkait ang tulong na magagawa mo para sa kanila. Para hindi na sila makapaminsala ng ibang tao at ng mga kabataan. Kahit papano, naibsan ang takot na nararamdaman ni Mika ng mga oras na yun. Bagamat nag-iisa siya sa buhay kung titingnan ng ibang tao. Siya naman sa sarili niya, alam niyang may kasama siya. May katuwang para masugpo ang kasamaang lumalaganap sa kanilang lugar. Subalit, bagamat may kasama, pero hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga sandaling kasama niya pa ang kanyang lola. Nakatulog na lamang si Mika sa ilalim ng kanyang kariton, bagay na lagi niyang ginagawa sa tuwing matutulog sila, saan man sila abutan ng kanyang lola. Kinabukasan, habang si Mika ay nasa kanyang kariton, isang binatang pulis ang may bakas ng laban ni Sandro ang lumapit. Ang kanyang mga galos at pasa ay nagsasalaysay ng mga nakatatakot na katotohanan sa lugar. Ikaw si Mika, tama? Opo. Pero, bakit niyo po ako kilala? Pasensya na kung ginulat kita. Pulis ako. Nag-aalala kami sa mga bata rito. Marami ng batang nawawala sa lugar na to. Gusto mo ba kumain muna? Po? Para po talaga sa akin yan? Oo. Napansin ko kasi mag-isa ka lang dito. Kailangan mo ito. Tumango si Mika at dahan-dahan na kinuha ang pagkain. Binuksan ito at kumuha ng tinapay. Alam mo, ang tapang mo. Ang hirap siguro ng ginagawa mo. Pero nandito ka pa rin. Mag-isa kang kumakayod. Nasaan pala mga magulang mo? Wala na po sila. Sinong kasama mo sa buhay? Wala na po. Kamamatay lang po ni Lola nung nakaraang linggo. Pinatay po siya ng masasamang loob. Kawawa ka naman. Gusto mo ba sumama sa akin? Ihahanap kita ng maayos mong matutuluyan. Please po, huwag niyo po akong dadalhin sa DSWD. Mas gusto ko pong mabuhay ng kumakayod para sa sarili ko. Sigurado ka? Opo. Mas mapapangalagaan ka sana dun. Pero nakakahanga ang iyong determinasyon. Ang iyong pagsusumika para mabuhay. Opo. Kailangan ko pong maghanap buhay. Kahit minsan, nakakatakot po. Nakita ko ang mga batang kasing edad mo lang. Hindi kaya ang ginagawa mo, pero ikaw, hinahanap mo at hinaharap mo mag-isa. Kahanga-hanga ang ginagawa mo, bata. Tahimik na ngumingiti at namumulang pisngi.
Patuloy siyang kumakain ng dahan-dahan. Pero alam mo, delikado ka rito. Gusto ko malaman kung kaya mo kong tulungan. May mga tao kasing nawawala at sa tingin ko, alam mo kung bakit. Hindi ko po sigurado kung dapat ko pong sabihin. Hindi kita pipilitin. Pero nandito ako para tumulong. Tingnan mo ito. Ayan. Itong notebook na to, ayan ang mga larawan. 50 bata na ang nawawala. Ang dami po. Lahat sila nawawala. Ang iba dyan, ilang taon nang hindi nakikita. Kaya mahalaga ang impormasyon. Tandaan mo, ligtas ka rito, Mika. Pulis po kayo. Pero nasaktan kayo? Oo, kagabi lang. Sinundan ko sila, pero hindi ko akalain na ganun sila kalakas. Kakaibang klase. May mga mata po bang pula at mahahabang mga kuko? Alam mo, Oo po. Kasi po kilala ko si Dodong. Isa siya sa mga bata. anong alam mo tungkol sa mga nangyayari? May leader po sila. Si Bosauro. Doon po nila dinadala yung mga bata sa bahay niya. Malapit po sa kagubatan. Anong ginagawa nila? Kinakain po nila. Lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Kinakain? Opo. Aswang po sila eh. Hindi ko inaasahan. Pero kung ano man na nakita mo kagabi, baka tama ka. Kailangan po nating iligtas sila bago po ang kabilugan ng buwan. Pwede mo ba akong samahan o ituro sa akin ang bahay nila? Pero dapat po handa kayo. Hindi po sila basta-basta. May espesyal akong bala para sa mga halimo na yan. Tutulungan ko po kayo. Pero may mga bagay po kayong hindi pa maiintindihan. Sa puntong ito, Mika, handa ako maniwala kahit ano. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang mga bata. Higit na mahalaga sa akin ang kapakanan ng mga batang nawawala. Tsaka isa pa, nais ko ring alamin muna, hindi ka ba nila hawak? Ay na po, Ng mga sindikato na kumukuha ng mga bata? hindi po. Ang kailangan ko lang po yung mga kasamahan nila. Kaya po tutulungan ko po kayo na mabawi sila sa mga aswang na yun. Hindi nagkamali si PO1 Sandro Matulina ng nilapitan. Tamang-tama, naghahanap din ng makakatulong si Mika para makawala sa pagkaalipin ng aswang ang mga bata. Kahit paano, lalo siyang nabuhayan ng pag-asa. Lumipas pa ang mga araw, dumating ang kabilugan ng buwan. Hindi buo sa isip ni Mika kung anong gagawin o kung gagawin ba ng pulis ang pangako nitong tutulungan ang mga bata. Pero buo na sa isip niya, dumating man o hindi ang pulis, handa siyang tulungan ng kaibigang si Dodong. Pumunta na si Mika sa kanilang tagpuan ng pulis na nagtanong sa kanya. Kakaiba ang kalangitan ng mga oras na iyon. Tila namumula ito sa dugo. Tila ba may hibla ng liwanag na nagmumula sa ibang daigdig. Habang pinagmamasdan, napansin ni Sandro na may kausap si Mika kahit walang ibang tao sa paligid. Sinong kausap ng batang ito? Wala naman ako nakikita. Si Mika, nakikipag-usap kay Andrea sa gilid. Tila wala siyang naririnig sa sinabi ni Sandro. Alam kong hindi mo ko pababayaan ngayon. Pero, sasabihin ko ba sa pulis na kasama kita? Huwag na. Hindi niya rin ako maiintindihan. Kailangan nating kumilos ngayong gabi, Mika. Ito na ang tamang oras. Mika? Oh. Kanino ka nakikipag-usap? Sir Sandro? May
nakikita akong anino pero walang tao. Nakikita? Nakikita niyo po? Hindi niya ako nakikita ng buo, pero nararamdaman niya ako, Mika. Mika, una pa lang alam ko Mika kaiba sa'yo. Pero kung komplikado ang sitwasyon, hindi kita pipilitin. Ang nais ko lang, magawa ang trabaho ko, mailigtas ang mga bata. Sir, kailangan nating pumunta sa bahay ni Busandro ngayong gabi. Sa kabilugan ng buwan? Oo, doon nila ginagawang masama. Sandali lang. Base! P1 Sandro ito. Kailangan ko lang na backup sa Woodland. May malaking operasyon tayong gagawin. Okay, copy, Sandro. Papunta na ang team dyan, nakadeploy na. Sigurado ka ba rito? Wala ng oras. Kailangan na nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Mika, may kasama ka bang espiritu? Oo, siya ang nagligtas sa akin noon at tutulungan niya tayong iligtas ang iba pa. Sige, naniniwala na ako sa lahat. Saan ang bahay? Sa gitna ng gubat, may matandang mansyon doon. Maririnig niyo ang iyak ng mga bata. Sa tabi ng ilog tayo magdaraan. Walang ibang madadaanan patungo roon. Handa ka na ba? Opo, sir. Kailangan nating iligtas sila bago pa pumahuli ang lahat. Sa ilalim ng pulang langit, naglakbay sila patungo sa madilim na mansyon sa gitna ng gubat. Ang bawat hakbang ay tila ba binabalot ng kakaibang enerhiya. Parang pinagmamasdan sila ng hindi nakikitang mga mata. Habang papalapit sila, ang katahimikan ng gabi ay unti-unting napapalitan ng mga sigaw at iyak na tila ba mula sa ibang mundo. Mga tinig na puno ng paghihirap at ng takot. Ang malamig na hangin ay nagdala ng hindi maipaliwanag na amoy, dugo at nabubulok na karne na tila sumisingit sa bawat paghinga. Ang mga punong nakapaligid sa kanila ay parang kumakaway, ngunit hindi sa pag-anyaya, kundi sa babala. Ang mga sanga ay tila nabubuhay, nagbubulong ng mga lihim ng lugar na yun. Sa bawat pagyapak nila sa lupa, parang mas sumisidhi ang bigat ng kanilang nadarama. Parang hinihigop sila papalapit sa isang mas malalim na kadiliman. Si Mika, tahimik ngunit halata ang kaba sa kanyang mukha. Samantala, si Sandro'y mahigpit ang hawak sa kanyang baril habang ang mga mata ay alisto sa bawat anino at tunog. Si Andrea, bagamat tahimik at halos hindi maramdaman ang presensya, ay tila pinagmamasdan ng paligid, handang tumugon sa anumang oras. Sa gitna ng nakabibinging mga sigaw, isang malinaw ang narinig nila, isang boses na puno ng kasamaan. Anong klaseng lugar ito? Habang palapit ng palapit sila sa mansyon, ang mga sigaw ay naging mas malinaw, mas nakatatakot. Sa loob ng dilim, unti-unting sumusulpot ang silweta ng mansyon. Malaki, matanda at puno ng nakapangingilabot na enerhiya. Ang mga bintana nito ay parang mga matang nagmamatsyag, habang ang pintuan ay tila naghihintay na sumalubong sa kanila o sumilo sa kanila. Tama na! Ayoko na! Diyos ko, anong ginagawa nila sa mga bata? Pinabago po sila. Kinagawa silang katulad nila. Malapit na silang maging aswang. Kailangan nating magmadali, Mika. Base! Confirm! Nandito ang mga bata. Kailangan namin ng... Biglang may malakas na hiyaw mula sa loob. Gutom na ako! Sir, natatakot po ako.
Amoy dugo at karne. Nagsisimula na silang kumain. Kailangang... Hindi. Hindi normal ang mga ito. Dodong, sana hindi pa uli ang lahat para sa kanya. Isang malakas na sigaw mula sa loob ng mansyon. Mga anak ko! Oras na para sa inyong bagong bahay! Alpha Team, nasaan na kayo? Kailangan namin ng... May paparating. Magtago kayo. Ngayon na. Dito sa likod ng puno. Sa ilalim ng pulang liwanag ng buwan, tumindi ang labanan sa loob ng mansyon. Ang bawat yapak ay parang pagkalansing ng tanikala at ang amoy ng dugo at takot ay lalong nagpapalakas sa halimaw na si Sauro. Mula sa kanilang taguan, kitang-kita nilang mga anino ng kaluluwa na umiikot sa paligid. Gumagalaw na parabang hinahatak ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga boses ng mga ito ay puno ng mga bigati at galit. Bumabagsak sa pandinig ni Mika at Sandro, tulad ng mga sibata na may dalang babala. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay parang mas sumisidhi sa bawat paghinga nila. Ang sahig na kahoy sa ilalim ay nagkakalansing, tila nagbabanta na magbigay ng kanilang lokasyon. Ang paligid ng mansyon ay nagmistulang buhay. Bawat dingding at sulok ay nagkukwento ng kasamaan na tila nananatili sa lugar. Ang mga sigaw ng mga bata mula sa itaas ay nagdadala ng mas matinding bigat sa hangin, habang ang halakhak ng mga halimaw ay tumutugon dito na parang musika sa kanilang pandinig. Sa bawat segundo, ang dilim ay nagiging mas mabigat, parang hinihigop sila papalapit sa sentro ng mas matinding panganib. May mga bisita pala ako. Huwag kang gagalaw! Pulis ako! Pulis! Napakasarap ng amoy ng takot mo! Sir Sandro, natatakot po ako. Hindi niyo ba alam? Sa kabilugan ng buwan, lumalabas ang tunay kong anyo. Mas lumalakas sa mga katulad namin. Dahil ang lakas namin ay nagmumula sa liwanag ng puting ilaw! Sa dilaw na buwan! Ang tiyan ni Sauro ay lumalaki at ang balat ay nangingitim at ang kanyang mga mata ay nagniningas ng pula. Diyos ko, ano ba ito? Kailangan mo nang gamitin ang liwanag mo, katulad ng dati, Mika. Oras na para kumain! Mika! Takbo! Hindi ka makatatakas! Magiging pagkain ko kayo ngayong gabi! Tatapusin ko ang kasamaan mo! Ang bilis siyang nakailag. Hindi talaga taong kalaban namin, kundi isang demonyo. Pero hindi ako matatakot. Kailangan mailigtas ko ang mga bata. Kailangan makawala sila sa kapangyarihan ng aswang na ito. Hindi ko kaya. Napakasarap ng amoy ng takot nyo! Lalo na ang takot ng mga bata! Mas lumakas pa ang sigaw ng mga bata mula sa itaas. Mika, ngayon na. Kayong dalawa ang una kong kakainin! Isang malakas na sigaw mula kay Mika, habang ang buong mansyon ay nayanig sa kanyang liwanag na parang isinisigaw ng bawat dingding ang kanilang kasaysayan ng paghihirap at ng takot. Sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay nagbabadya ng kamatayan at kasamaan.
Ang mga pader ay nabahira ng dugo at bawat larawan ay tila umiiyak ng pighati. Si Mika, isang batang babae na wala sa kanyang inaasahang kalagayan, ay nasa gitna ng laban para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan at iba pang biktima. Si Sandro, sugatan ngunit determinado na magpatuloy na lumaban sa isang halimaw na tila hindi kayang talunin ng tao. Sa kabila ng kanilang takot, isang liwanag mula kay Mikang naging pag-asa ng mga kaluluwang nagdurusa sa ilalim ng kontrol ni Sauro. Amoy ko ang dugo ng bata. Nagugutom na ako. Andrea! Andrea, tulungan mo ako! Gamitin mo ang liwanag, Mika. Ikaw lang ang may kakayahan. Isang aswang ang sumugod kay Mika. Ngunit mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang liwanag na nagpatalsik sa mga nilalang. Lumayo kayo! Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang siyang nagpahinto sa mga aswang na nakapaligid. Mika! Mika! Anong nangyari? Ang mga aswang ay nagsimulang mapaatras. Hawak ang kanilang mga mata habang sumisigaw sa sakit ng liwanag. Liwanag! Masakit! Isang aswang naman ang sumugod kay Sandro. Ngunit hinarang ito ni Mika. Naglabas ng liwanag mula sa kanyang mga palad. Hindi ko kayo hahayaang saktin siya! Isang puting liwanag ang tumalsik sa aswang. Napaatras ito. Paano mong nagawa yun? May tiwata po. May tiwatang tumutulong sa akin. Ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang tumulo ang mga dugo, habang ang mansyon ay tila nagbabago, parang nabubuhay sa ilalim ng utos ni Sauro. Patayin ang mga bata! Patayin silang lahat! Nabano! Abulo! Mika! Tulungan mo ako! Dodong, huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Kasama mo ko, Mika. Ililigtas natin siya. Pero sir, tingnan niyo. Ang dami po nila. Sa paligid nila, ang mga aswang ay muling nagtipon. Ang kanilang mga matay kumikislap sa dilim, puno ng kasakiman. Hindi ka nag-iisa, Mika. Huwag kang sumuko. Tandaan mo, ikaw ang pag-asa nila. Wala kayong kawala! Lahat kayo magiging pagkain ko! Mika! Help me! Please! Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ako natatakot. Sa gitna ng kaguluhan, si Mika ay unti-unting nagpakita ng lakas na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay parang sagot sa mga dasal ng mga kaluluwang na wala sa ilalim ng kasamaan ni Sauro. Si Sandro, sa kabila ng mga sugat, ay nagkaroon ng bagong lakas nang makita ang tapang ng mga bata. Ngunit si Sauro, ang hari ng dilim, ay hindi natitinag. Sa halip, siya ay mas naging mabangis. Lumabas mula sa kanyang bibig ang mga salitang nagpapakita ng kanyang mas malupit na balak. Mika, may espesyal na bala ako para sa katulad nila. Anong klaseng bala yan? Basbas na mga albularyo. Hindi ka na makakatakas ngayon! Kaya pala, may diwata ang tumutulong sa'yo. Samantala,
Hinila naman ng mga tauhan ni Sauro si Dodong papunta sa isang madilim na pintuan. Bitiwan niyo ako! Tulungan mo ako! Ayoko na! Dodong! Hindi ko hahayaang kunin ka nila! Mika, huwag kang sumugod ng walang plano. Ang dilim ay biglang lumaganap sa paligid habang si Sauro ay naglabas ng isang sigaw na nagpalamig sa buong mansyon. Gagamitin ko si Dodong para makuha ko ang tunay mong kapangyarihan, Mika! Unti-unting hinihila papunta sa dilim si Dodong. Ang kanyang sigaw ay nawawala sa hangin. Mika! Help me! Biglang tumahimik ang buong mansyon. Ngunit ang halakak ni Sauro ay patuloy na umaalingaw-ngaw, puno ng kasamaan. Ang mga kaluluwa ng mga batang biktima ni Sauro ay nagsimulang lumabas mula sa mga pader. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghihirap. Ang kanilang mga boses ay nagiging mas malinaw. Mga boses na puno ng galit, ngunit umaasang matutulungan ni Mika. Sa gitna ng kaguluhan, si Mika ay nakatayo at ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit sinisikap na manatiling matatag. Sa sandaling yun, alam niyang ang desisyong gagawin niya ang magpapasya sa kanilang lahat. Ang tagumpay laban sa kasamaan o ang pagkatupok ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa ilalim ng madilim na kuweba na puno ng kasamaan, ang sigaw ng mga batang biktima ni Sauro ay patuloy na gumuguhit sa bawat sulok. Si Mika, sa kabila ng kanyang murang edad at babala ni Andrea, ay tumakbo patungo sa gitna ng panganib, dalang matinding pagnanais na mailigtas si Dodong. Ang bawat hakbang niya ay parang patak ng ulan sa dagat ng takot. Ngunit ang kanyang tapang ay nagniningning kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kuweba. Mika, wag! Hindi mo pa kaya. Patawad, Andrea, pero hindi ko hahayaang mawala si Dodong. Sandali! Delikado ito. Kailangan nating magplano. Wala nang oras, sir. Naghihintay si Dodong. Tumakbo si Mika papasok ng kuweba habang ang mga anino ng mga kaluluwa ay tila umaaligid sa kanya. Mika, bumalik ka! Anak ng... Parang hangin lang siyang nawala. Hangal! Wala kang laban sa akin! Biglang hinablot ni Saurus si Mika. Mahigpit na sinakal gamit ang kanyang matatalim na mga kamay. Dodong! Kayong dalawa, ang una kong pagkain ngayong gabi. Bitiwan mo siya! Ang buong kuweba ay umanig at mula kay Andrea, lumabas ang kakaibang liwanag. Ang bawat sulok ng kuweba ay biglang napuno ng enerhiya na tila mula sa kalangitan. Kaya pala, ikaw ang diwatang tumutulong sa kanya. Unti-unting nagbago ang anyo ni Andrea. Ang kanyang katawan ay napuno ng liwanag at ang kanyang likod ay naglabas ng malalaking pakpak na tila gawa sa mga bituin. Hindi ko papayagan na saktan mo pa sila. Isang malakas na pagkulog ang narinig, kasabay ng kidlat mula sa itaas. Pinalalakas ang presensya ni Andrea. Anong magagawa mo? Mahinang diwata! Hindi siya mahina. Biglang pumutok ang liwanag mula kay Mika
na siyang tumama kay Sauro. Napaatras ito habang ang kanyang kamay ay nasusunog sa liwanag. Ano to? Hindi ka na makakasakit pa ng kahit na sinong bata! Tumakbo si Mika, papalapit kay Sauro. Ang kanyang liwanag ay sumisiklab sa buong kuweba. Ang bawat anino at halimaw na nakapaligid ay nagsimulang maglaho sa bawat hakbang niya. Hindi! Hindi pwede! Hindi ako maaaring matalo! Tapos na ang kadiliman mo, Sauro! Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap. Si Sauro ay tuluyang naging abo. Ang kanyang huling sigaw ay umalingaw-ngaw habang tinatangay siya ng hangin. Nang humupa na ang liwanag at naglaho na ang huling bakas ni Sauro, tumigil ang pagyanig sa kuweba. Ang paligid na dating puno ng kadiliman ay nagkaroon ng tahimik, ngunit mabigat na kapayapaan. Si Mika ay hinihingal, nakatayo sa gitna ng lugar kung saan tumayo si Sauro, habang si Andrea ay dahan-dahang bumababa mula sa ere, muling nagiging mas mahina. Dodong! Nasaan ka? Tapos na, Mika. Ligtas ka na. Nakita ko ang ginawa mo. Hindi ko man lubos maunawaan, pero napakalakas mo. Biglang dumating ang backup team ng mga pulis. Dala ang kanilang mga flashlight. Ang mga sinag nito ay tumatama sa paligid. Ngunit ang mga eksenang kanilang nakita ay nag-iwan ng maraming tanong. Sir Sandro, ano ang nangyari dito? Diyos ko! Ano tong mga abo na to? May nakita kaming kakaibang liwanag mula sa labas. Parang milagro. Siya ang nagligtas sa amin. Oh, ang batang ito. Hindi po ako. Ang diwata pong tumulong sa akin. Ang mga pulis ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi makapaniwala. Mula sa paligid ay lumabas ang golden dust at dahang-dahang bumalot sa kuweba na parang sumisimbolo ng bagong simula. Habang unti-unting bumabalik ang kuweba sa normal, ang mga biktima ni Sauro ay natagpuan sa mga sulok ng mansyon. Bawat isa ay sugatan, ngunit buhay. Ang bawat isa ay muling nagkaroon ng pag-asa. Si Mika, sa kabila ng kanyang takot at pagod, ay tumayo kasama si Andrea at Sandro. Handa nang harapin ang bagong simula matapos ang isang laban na magpakailanman ay tatatak sa kanilang mga alaala. Sa gitna ng gabi, tahimik habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa labi ng mansyon. Nagsimula nang bumalik ang normalidad, ngunit sa kabila ng tagumpay laban kay Sauro, naiwan ang sugat ng nakaraan. Mga bata na kailangan muling matutong mabuhay at mga alaala ng trahedya na kailangang harapin. At sa mga sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang bagong anyo ng pag-asa. Wala na. Hindi na siya makakapanakit pa ng kahit na sinong bata. Nagbayad na siya sa lahat ng ginawa niya. Sa paglabag sa karapatan ng mga batang ito. At sa kanilang kawalan ng kamuwang-muwang. At sa mga inosenteng pinatay niya. Ang mga pulis ay nagpaikot-ikot. Tiniyak ang kaligtasan ng mga bata. Ang iba'y nag-aasikaso sa pagkuha ng mga ebidensya at pagsigurado sa lugar. Sir, kailangan nating matulungan ang mga bata. Maluba ang trauma nila.
Akala ko, hindi na kita makikita uli. Nangako ako, hindi ba? Hindi kita iiwan, Dodong. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na po si mami ko. Habang ang ibang pulis ay iniipon ng mga bata, dumating ang isang team ng DSWD. Nasa kanilang unang hakbang para mabigyan ng proteksyon at suporta ang mga batang nasagip. Sir, i-turn over na natin ang mga bata sa amin. Sisiguraduhin naming matutulungan sila. Salamat po sa mabilis ninyong pagdating. Kailangan makuha agad nila ang tamang gabay. Ang mga bata ay unti-unting inilalapit sa team ng social workers. Ang ilan ay umiiyak pa, ngunit may ilan ding nagiging kalmado na. Huwag kang mag-alala, anak. Ligtas ka na ngayon. Kami na ang bahala sa'yo. Pero, paano po bumalik sila? Hindi na sila makababalik. Nangako ako na hindi ka na nila muling masasaktan, Dodong. Tama siya, Mika. Ang lakas mo ang dahilan kung bakit sila ligtas ngayon. Habang isinasakay ang mga bata sa sasakyan ng DSWD, hindi maikakailang bigat ng mga pinagdaanan nila. Ngunit sa kabila nito, naroon ang bagong pag-asa na hatid ng mga taong nagligtas sa kanila. Mika, maraming salamat. Dahil sa'yo, maraming buhay ang naligtas. Pero hindi pa po tapos. Marami pang batang nawawala. May mga bagong ulat ng mga batang nawawala. Mukhang malawak pa ang saklaw ng operasyon ng masasamang loob. Hindi po kami titigil hanggat hindi natutulungan ang mga bata. Habang papalayo ang sasakyan ng DSWD, natira sina Mika at Sandro sa tahimik na mansyon kasama si Andrea. Alam nilang isang tagumpay ang kanilang nakamit, ngunit may mas malaki pang misyon ang kanilang haharapin. Marami ka pang gagawin. Handa ka na ba, Mika? Palagi, tulad ng pangako ko kay Lola, hindi natin sila iiwan. Ilang araw ang lumipas, ngunit ang bigat ng alaala ng mansyon ay nananatili sa bawat isa. Ang mga bata, bagamat ay ligtas na, dahan-dahan pa lamang nagsisimula sa proseso ng paghilom. Sa bawat kwento ng kanilang nakaraan, unti-unting naaalis ang bigat ng kanilang trauma. Ngunit ang sugat na iniwan ng takot ay mahirap purahin. Huwag kayong matakot. Pwede niyong ikwento sa amin kung ano nangyari. Nandito kami para tumulong. Tinuruan niyo po kaming maging masama. Sabi niya, mas mabuti raw yun. Mas makapangyarihan. O hindi dahil kay Mika, naging aswang na rin kami. Samantala, si Mika ay naglalakad sa makikitid na kalye ng bayan kasama si Andrea na tahimik na nagmamasid sa kanyang tabi. May nararamdaman akong ibang batang nawawala. Kaya kita pinili, Mika. Alam kong may tapang ka para sa misyon na ito. Lumipas ang mga linggo, ngunit ang anino ng kasamaan ay tila nananatili pa rin. Ang ulat ng mga nawawalang bata ay patuloy na dumarating, nagiging paalala sa hindi pa natapos na laban. Sa kabila nito, si Sandro ay mas determinado na ngayon dahil sa kanyang kasangga, ang batang si Mika, na may liwanag na kayang labanan ang kadiliman. Sir, may ulat na naman pong nawawalang bata. Sa kabilang distrito na naman po ngayon. Huwag kayong mag-alala. May kakilala ako na tutulong sa atin. Sa hindi kalayuan, nakita nila si Mika na naglalakad sa gilid ng ilog. Sa tabi niya, ang anyo ni Andrea ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Hindi makikita ng iba, ngunit ramdam ang presensya nito.
Handa ka na ba para sa bagong misyon? Oo, tulad ng pangako ko kay Lola. Hindi natin sila iiwan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, muling nagsimula ang misyon ni Mika at Andrea. Ang bawat yapak nila sa lupa ay parang sinasabayan ng mga pangakong hindi mabibigo. Ang kanilang bawat galaw, dala nila ang liwanag na kayang sumugpo ng anumang dilima na haharapin nila. Sa tabi ng ilog, isang gabing maliwanag ang buwan. Umupo si Mika sa malaking bato habang pinagmamasdan ang agos ng tubig. Andrea, naaalala mo pa ba nung una tayo nagkita? Oo, isang takot na batang tumalon sa ilog. At ngayon, tingnan mo, tayo na yung nagliligtas. Sa hindi kalayuan, may lumapit na ilang mga magulang, tila nagpapasalamat mula sa malayo. Isa sa kanilang sumaludo kay Mika, habang ang iba'y tumitingin sa ilog, tahimik, ngunit puno ng emosyon. Salamat sa iyo, Mika, para sa aming mga anak. Dahil sa'yo, natagpuan namin ang katahimikan na matagal na naming hinahanap. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Sana po'y mapayapa na sila. Narinig nila ang tapang mo, Mika. At ngayon, nararamdaman nila ang liwanag na dala mo. Isang malamig na hangin ang dumaan, tila huling paalama sa mga magulang bago sila tuluyang magpahinga. Iniwan nila si Mika at Andrea na puno ng pasasalamat. Sa gabing yun, muling nagkaroon ng pag-asa sa bayan, hindi lamang para sa mga nailigtas, kung hindi pati na rin sa mga nawawala pa. Si Mika, sa kabila ng kanyang murang edad, ay naging simbolo ng tapang at pagmamahal, isang liwanag na patuloy na lumalaban sa dilim. Sa tabi ng ilog, kung saan lahat ay nagsimula, nakatayo si Mika. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa kanyang tabi, si Dodong, na tila may kakaibang liwanag sa kanyang muka at tahimik na nakatingin sa agos ng tubig. Dodong, mukhang masaya ka ngayon ah. Parang may kakaiba sa'yo. Oo, Mika. Kasi nandito na sila. Dumating na para sunduin ako. Sino sila? Ama, magulang ko. Ang tagal ko silang hinintay. Mika, ngayon magkakasama na kami. Talaga? Pero, ibig bang sabihin nito, aalis ka na? Oo, Mika. Panahon na para magpaalam. Tapos na ang mission ko dito. Pero Dodong, paano naman ako? Ikaw lang ang kaibigan ko. Paano kung mag-isa na naman ako? Hindi ka nag-iisa. Lagi ako nandito sa puso mo. Alam ko, kayang-kaya mo kahit wala ako. Dati ka namang matapang eh. Higit kanino man, ikaw yung nakilala kong matapang. Pero ang sakit-sakit. Ang dami na nating pinagdaanan. Paano ko haharapin ang mga darating na pagsubok kung wala ka? Mika, tumingin ka sa mga mata ko. Kaya mo. Hindi ka yung batang madaling matakot. Lahat ng lakas sa kailangan mo, nasa iyo na. Tandaan mo, nandyan pa rin yung sinasabi mong diwata na tumutulong sa'yo na ikaw lang yung nakakakita. Tsaka may mga tao rin nagmamahal sa'yo. Mamimiss kita, Dodong. Salamat sa lahat, ha? Mamimiss din kita, Mika. Pero, hindi talaga ito paalam. Nandito ako. Sa hangin sa paligid na magiging mga alaala mo. Sa hindi kalayuan, lumitaw ang mga magulang ni Dodong. Hawak nilang kamay ng isa't isa.
Nakangiti habang inaanyayahan siyang sumama. Mika, paalam. Mag-iingat ka palagi. Tsaka, huwag mong kalilimutan tumawa. Tulad ng mga ginagawa mo sa akin yun nung nagpapatawa ka. Paalam, Totong. Salamat. Sa bawat hakbang ni Dodong papalayo, ang kanyang anino ay tila nagiging liwanag hanggang sa siya ay tuluyang maglaho kasama ang kanyang mga magulang. Naiwan si Mika sa tabi ng ilog, tahimik na umiiyak, ngunit may bakas ng tapang sa kanyang puso. Sa likod niya, muling sumikat ang araw. Animoy nagpapahiwatig ng bagong simula. Sa gitna ng kadiliman at pagsubok, ipinakita ng kwento ng kahalagahan ng tapang, pananalig at pagkakaisa. Si Mika, sa kabila ng kanyang murang edad at kawalang karanasan, ay nagpakita ng hindi matitinag na determinasyon upang ipaglaban ang sarili at ang iba pang mga bata na biktima ng karahasan at kasamaan. Pinatunayan niya na kahit ang pinakamaliit o pinakamahina ay may kakayahang magbago ng kapalaran basta't puno ng tapang at pananalig sa tama. Ang kwento ay nagtuturo rin ng aral tungkol sa sakripisyo at pagmamahal. Si Lola Suling ay naging halimbawa ng tunay na pag-aalaga at pagpoprotekta kahit sa punto ng pagsuko ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang pagmamahal ay naging inspirasyon ni Mika upang magpatuloy at lumaban. Sa kabuuan, ipinapakita ng kwento na ang kasamaan, gaano man ito kalakas o katindi, ay may hangganan. Ang liwanag ng kabutihan, kapag pinagsama-sama, ay kayang talunin ang pinakamadilim na bahagi ng buhay. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tapang, pananampalataya at malasakit sa kapwa, sapagkat ang mga ito ay ang tunay na sandata laban sa anumang hamon o kasamaan.